Ipinanganak at lumaki sa isa sa mga magugulong probinsya sa Mindanao, si Dante. Nakatira rin sila sa lugar na malayong malayo sa kabihasnan. Ang kanilang ikinabubuhay ay pagtatanim at pagbebenta ng mga prutas at root crops, kagaya ng kamote, kamuting kahoy, taro, luya, at iba't ibang mga gulay, kagaya ng upo, patola at kalabasa. Tatlo silang magkakapatid. Ang panganay ay si Wilma, ang pangalawa naman ay si Jonah, at si Dante nga ang bunso. Palibhasa makaluma at lumaki rin sa bundok ang kanilang mga magulang, kaya hindi sila namulat sa ideya na mahalaga ang edukasyon para mabuhay. Ang rason kasi nila na nagawa naman nilang lumaki at makapamuhay ng maayos kahit mga wala silang pinag-aralan. Bakit pa raw kailangan mag-aral ng kanilang mga anak? Maging ang mga magulang din nila o bali mga lolo at lola na ni Dante ay mga hindi rin nakatungtong ng paaralan. Kaya hanggang sa panahon nila Dante ay hindi rin sila pinag-aral ng kanilang mga magulang. Kahit sa murang edad ay itinuro na sa kanila ang mga pamamaraan ng pagtatanim, pag-aalaga ng mga hayop at iba pang may kinalaman sa pamumuhay sa bundok. Kahit kontento sa buhay sa bukid, ay naiisip pa rin ni Dante na ano kaya ang estado nila sa buhay kung nasa bayan sila nakatira. Pakiramdam niya kasi para silang ikinukulong ng kanilang mga magulang sa bundok. Hindi rin sila pinapayagan na magpunta sa bayan nang walang mahalagang sadya. Hindi rin naman kasi iyon madaling gawin dahil 3 oras na lakaran paibaba sa bayan mula sa kanilang bahay. Tapos aabuti naman ng halos 4 na oras ang papaakyat. Dahil maliban sa paahon ng daan, madalas may mabigat din silang dala kapag pauwi na sa kanilang bahay. Sinasamantala kasi nilang mamili ng mga pangangailangan kapag bumababa sa bayan. Nakamulatan na rin ni Dante ang karahasan sa bundok na kanilang tinitirhan. Dahil sa bundok nga iyon, kaya madalas pamugaran ng mga taong nagtatago sa batas at mga rebelde. At idagdag na rin ang mga nilalang ng dilim na tinatawag na aswang. Kung tungkol sa mga rebelde kahit papaano ay marunong makisama ang kanilang ama. May nakahanda itong ilang bote ng lapad at mga alagang manok na siyang kanyang ibinibigay kapag napapadaan ang mga rebelde. Ipinagluluto rin nila ng masarap na ulam kagaya ng tinolang manok o di kaya ginataan, tapos ipagluluto ng maraming kamuting kahoy para makakain ang mga iyon bago umalis. Pero sa tuwing merong darating ng mga rebelde sa kanilang bahay, ay agad pinapatago sa taguan sa ilalim ng silong ang kanyang mga ate. Dahil siguradong kahit anong pakiusap pa ang gawin ng kanilang ama, ay hindi magdadalawang isip ang mga rebelde na pagsamantalahan ang mga iyon, lalo pa at magaganda ang kanyang mga ate at malalaking bulas. Iyon bang kahit nasa edad 16 at 18 pa lang, ay parang mga nasa 20 na mahigit ang pangangatawan at isa na talagang ganap na dalaga. May isang pagkakataon, nasa 10 taong gulang pa lang noon si Dante nang may napadaang mga rebelde sa bahay nila. Natatandaan niya na minsan na rin napadaan sa kanila ang grupong iyon, tapos ang isa roon ay parang naging malapit sa kanyang ama. Sa tuwing may inaasal na hindi maganda ang mga kasamahan noon, ay agad sinasaway. Kaya kahit papaano, pakiramdam nilang pamilya na hindi sila gagawa ng masama ng mga iyon. Ibinibigay naman nila ang kailangan ng mga rebelde, kagaya ng pagkain, tubig, at alak din paminsan-minsan kapag meron. Noong pagkakataong iyon ay wala iyong lalaking kalapit ng kanyang ama na siyang namumuno sa grupo. Bali ang mga kasamahan lang noon ang dumating, kaya agad nang kinabahan si Dante at ang kanyang ina. Dahil kung makapag-isip na gumawa ng masama ang mga iyon, ay walang makakasaway. Paparating pa lang ang grupo ng mga rebelde
ay agad nang nagsitago ang mga ate niya sa silong ng bahay. Pagkalapit ng grupo ay magiliw na nakipag-usap ang kanilang ama. Nag-alok pa ito ng inuming tubig. Nag-request naman ang mga rebelde na iyon na kung pwede, ipagluto sila ng masarap na pananghalian. Sabi naman ng kanyang ama na wala yung problema. Marami naman siyang alagang manok, kaya ipagluluto sila. Itinanong rin ng kanyang ama kung nasaan si Caberto o iyong tumatayong pinuno nila. Ang sabi naman na darating din daw, nahuli lang dahil meron pang kinausap. Pero aabot naman iyon sa tanghalian dahil may usapan nga sila na doon magkikita-kita sa bahay nila Dante bago magtuloy sa pagbagtas ng kabundukan. Agad tinawag ng ina si Dante at inutusan na balatan ang papaya na ihahalo sa tinola. Tapos nang huli na rin ang manok sa silong ng bahay para iyon ang kakatayin. Nagsalita naman ang isa sa 10 rebelde na kanilang panauhin na gusto raw nito ng sabaw ng buko. Sumang-ayon naman ang iba. Inutusan nila ang ama ni Dante na ikuha sila ng tigdadalawang buko na kanilang maiinom at makakain na rin ang laman para magkalaman muna ang kanilang sikmura habang naghihintay na maluto ang tinolang manok. Nagsalita naman ang isa sa mga iyon na may napansin siya sa unahan na puno ng nyog na hitik sa bunga. Siguradong iyong isang tumpok roon ay sakto sa edad bilang malakanin ang laman. Tumango naman ang ama ni Dante at pinuntahan mag-isa ang puno ng nyog na sinabi ng kalalakihan, kaya naiwan sa kusina sina Dante at ang kanyang ina. Noong makalayo na ang kanyang ama, ay 3 sa mga kalalakihan ang nagtungo sa kusina at agad hinawakan ang kanyang ina. Nagmamakawa naman ang kanyang ina na huwag nang ituloy kung anuman ang kanilang naiisip at huwag rin siyang sasaktan dahil palagi naman nilang ibinibigay lahat ng gusto ng mga iyon at nagpapadala pa nga sila ng pagkain kapag aalis na ang grupo. Sabi naman noong mga lalaki na oo nga raw, may utos sa kanila ang kanilang pinuno na bawal saktan ang pamilya nila Dante. Pero hindi naman raw sinabi na bawal bigyan ng sarap. Kaya huwag na raw mag-alala dahil hindi naman ito sasaktan. Basta siguraduhin lang na huwag man lalaban sa kanilang gagawin dahil baka makalimot din sila at makalabit ang gatilyo ng kanilang baril. Si Dante naman ay sinabihan noong isa na doon na sa labas ng kusina ipagpatuloy ang pagbabalat ng papaya. Wala ngang nagawa si Dante kundi ang lumipat. Pero kita pa rin mula sa kanyang kinaroroonan ang loob ng kusina. Kaya malinaw niyang nakikita noong inihiga sa lamesang kainan ang kanyang ina at hinubad ang panloob nito. Saka naman palit-palitan na nagpakasasa sa kanyang ina ang mga iyon. Noong makatapos ang 3 ay pumalit naman ang iba. Tapos umalis ang 3 upang magtungo kung nasaan ang kanyang ama. Doon na raw sila kakain ng buko para mas matagalan pa bago makabalik ng bahay ang ama ni Dante. Kahit sa murang edad ay malinaw kay Dante ang karahasang dinaranas ng kanyang pamilya sa kamay ng mga rebelde. May mga pagkakataon na may pagkain sana sila para sa kanilang buong pamilya, pero ibinibigay pa nila sa mga napabadaang rebelde para lang huwag silang saktan o gawa ng masama. Saktong nakatapos na sa pagpapakasasa sa kanyang ina ang buong grupo nang dumating naman ang pinuno nila na si Caberto. Agad naman noong hinimas ang ulo ni Dante at itinatanong kung bakit ito naluluha habang nagbabalat ng papaya. Napatingin naman si Dante sa mga tauhan noon na sumisenyas ng pagguhit sa leeg, na ibig sabihin papatayin siya kapag sinabi niya ang totoo. Tapos sinabi ng isa na ayaw raw kasi ni Dante na magbalat ng papaya dahil gusto pa nitong maglaro, kaya masama ang loob habang nagbabalat. Sinabi naman ni Caberto na sige, maglaro na si Dante at siya na ang magpapatuloy sa pagbabalat noong mga papaya. Ilang saglit pa
ay dumating naman ang mga kalalakihan kasama ng ama ni Dante. Ang sabi ng mga iyon na galing nga raw sila nanguha ng buko. Walang kaalam-alam ang tatay ni Dante sa nangyari. Ang nanay niya naman ay pilit kumikilos ng normal na tila walang karahasang dinanas para lang hindi magkagulo. Matapos makakain ng grupo ay nagpasalamat na ang pinuno nilang si Caberto. Nagbigay pa nga iyon ng isang pack na kape at kalahating kilo ng asukal. Nahingi lang din daw nila iyon sa bayan tapos umalis na. Noong wala na ang mga panauhin ay saka palang nagsilabasan ang kanyang mga ate at nagsikain. Ang kanyang ina naman ay hindi umiimi. Halos hindi rin makatingin ng diretso kay Dante dahil alam ng kanyang ina na nakita niya ang buong pangyayari, kung paano siya binaboy ng 10 kalalakihang rebelde. Halos sa buong maghapon ay nanatili na lang sa silid at hindi na muna kumilo sa kusina ang kanyang ina. Basta ang sabi, pagod raw ito. Kung tungkol naman sa kababalaghan at mga aswang, ay hindi sila gaanong napeperwisyo ng mga ito dahil may alam ang kanyang ama na mga paraan para magtaboy ng ganitong uri ng mga nilalang. Basta raw kapag may narinig na huni ng aswang, ay wag na lang mag-iingay at wag ring maghahamon. Malaki ang tsansa na lampasan na lang ng mga aswang ang kanilang bahay, lalo at halata naman na matibay ang pagkakagawa noon dahil sagana nga sila sa kahoy mula sa kagubatan. Pero ang isa sa pinakamatibay na paraan nila para hindi mapinsala ng mga aswang ay iyong pagbabawal sa kanila na lumabas kapag nasa pasado 4:00 na ang oras. Hanggang sa loob ng bakura na lang sila pwede. At kapag dumilim na talaga, ay bawal na ang lumabas o kahit tumambay sa labas ng bahay. Sinisigurado na rin na nakadouble lock ang mga bintana at pintuan. Bahala na kung mainit, basta ang mahalaga ay ligtas silang buong pamilya sa mga nilalang ng dilim. Minsan, habang nagkikwentuhan ang mga rebelding nakisilong sa kanila, narinig ni Dante ang tungkol sa mga anting-anting at mutya na pinag-uusapan ng mga iyon. Nagyayabangan pa ng mas malakas na anting-anting ang bawat isa. Noong makaalis na ang mga rebelde ay naitanong ni Dante sa kanyang ama kung anong kapangyarihan ang tataglay ng isang tao kung magkakaroon ito ng anting-anting o agimat. Sabi naman ng kanyang ama na depende iyon siyempre sa uri ng anting-anting na panghahawakan nito. Ipinayo na rin ito kay Dante na huwag nang pangarapin na magkaroon ng kahit anong agimat dahil kadalasan nagiging pabigat sa buhay ang pagkakaroon ng agimat. Idagdag pa na kinukurap ng agimat ang kabutihang asal ng taong nagtatanga nito dahil kapag merong makakaharap na gulo, imbis na magpakumbaba at umiwas sa gulo, ito pa ang madalas nagsisimula dahil may inaasahang kakaibang kakayahan na maibibigay ng kanilang agimat. Dagdag pa ng kanyang ama, may mga pinsan siya na alam niyang meron ding tinataglay na agimat, pero bandang huli ay pinagdusahan din sa kulungan ang mga naging kasalanan nito sa batas, nagawa sa pang-aabuso sa kanilang kapangyarihan sa agimat. Kaya huwag na sana daw iyong tularan pa ni Dante. Mamuhay na lang ng simple at matutong makisama sa ibang tao. Mas maigi iyong matutunan kaysa magkaroon ng agimat. Kahit hindi kumukontra si Dante, ay hindi naman siya sumasang-ayon sa sinasabi ng kanyang ama. Naisip niya kasi na depende rin iyon sa tao. Kung sasadyain itong magpasakop sa kasamaan at gagamitin rin sa kasamaan ang tangan na agimat, o kung hindi naman gamitin sa mabuti at sa pagtulong sa ibang tao. Magmula ng kwentuhan nilang iyon ng kanyang ama tungkol sa mga aswang at agimat, ay nagsimula na ang pangangarap ni Dante na magkaroon ng agimat umutya para maprotektahan niya ang kanyang pamilya laban sa mga mapang-abusong mga rebelde, kagaya na lamang noong mga tauhan ni Caberto. Mabilis lumipas ang panahon
Marami pang beses na naulit ang ganoong pangyayari na napagsasamantalahan ang kanyang ina. Hindi alam ni Dante kung alam ba iyon ng kanyang ama. Magmula noon ay madalas nang gumawa si Dante ng paraan para makababa sa bayan. Nakaisip kasi siya ng plano. Kailangan niyang makapag-aral para kapag meron na siyang matapos ay makapaghanap na siya ng trabaho sa bayan. At kapag natupad na ang mga pangarap niyang iyon, ay sa bayan niya na rin papatirahin ang kanyang pamilya para malayo sa panganib at karahasan ng kabundukan. Pero nahihirapan siyang humanap ng rason para makababa sa bayan. Halos mabibilang lang din sa daliri kung makababa silang magkakapatid sa bayan sa isang taon. Iyon ay ang mga panahon bago magpasko. Bumibili kasi ang mga magulang nila ng mga mumurahing damit at iba pang mga pangangailangan sa bahay kapag ganoong panahon dahil marami ang mga patyanggi sa bayan. Kaya kahit papaano ay may kaunting ideya sila sa itsura ng bayan. Meron din silang ibang kamag-anak sa bayan. Isa na nga roon ang pinsan ng kanyang ama na si Tia Josie. Kung sa pamilya ng ama ni Dante ay hindi mahalaga ang pag-aaral, kabaliktaran naman iyon sa mga pinsan ng kanyang ama. Sa katunayan, isang guro ang kanyang Tia Josie. Nasa edad 14 na noon si Dante nang alukin siya ng kanyang tiya na kung gusto niya bang mag-aral. Sinabi naman ni Dante na oo, gustong gusto niya. Kaso napakalayo ng bahay nila sa paaralan sa bayan. Ang sabi naman ng kanyang tiya ay pwede siyang makitira sa bahay nito. May 2 anak na parehong nasa elementarya ang kanyang tiya. Sabi noon na magpaalam lang siya sa kanyang mga magulang na gusto niyang mag-aral at kapag pumayag, si Tia Josie na ang bahala sa lahat. May maibibigay rin daw itong trabaho sa kanya sa paaralan. Bali ipapasok siya bilang extra sa paaralan na tagalinis ng lumang librarya. Kaya maliban sa pag-aaral ay magkakaroon pa siya ng trabaho. Iyon ang lalo pang nag-udyo kay Dante na kumbinsihin ang kanyang mga magulang na hayaan siyang makapag-aral sa bayan. Noong una niya iyong sabihin sa mga magulang ay sinabi ng kanyang ama na hindi naman kailangan na magsayang pa ng mahabang oras sa pag-aaral. Kesyo marami itong kakilala na nag-aral at nakatapos ng high school, pero pangingisda at pagsasaka lang din sa bukid ang ikinabubuhay. Kung iyong ilang taon daw na iginugol sa pagising ng umaga at pagpasok sa paaralan ay iginugol na agad sa pagtatanim, siguradong marami na ang naaning pananim at kinita na pera. Pero sa kabila ng paliwanag ng ama ni Dante, ay naging matigas siya sa kanyang paninindigan. Sinabi niya na hindi niya pinangarap na maging isang magsasaka habang buhay. Oo, iyon nga ang bumuhay sa kanila pati na sa mga ninuno ng kanyang ama. Pero ibang landas ang nais niyang tahakin. Landas na wala pa sa kanila ang nakakasubo. Iyon ay ang mabuhay ng may pinag-aralan. Naging matigas din ang desisyon ng kanyang ama, kaya ilang buwan ang lumipas na hindi iyon iniimik ni Dante. Kapag hindi panahon ng taniman ay palagi siyang wala sa bahay. Naghahanap siya ng kuweba na kanyang ginagawang tambayan. Ilang beses siyang pinagalitan ng kanyang ama at pilit pa ring binabago ang kanyang pananaw tungkol sa edukasyon, pero hindi nagpapatinag si Dante. Handa siyang gawin ang lahat, makapag-aral lang siya, at kapag napuno na siya, ay lalayas na lang siya bigla. Hindi nga nagtagal ay ginawa ni Dante ang kanyang banta. Lumayas siya, dala ang isang pirasong ekstrang damit at pantalon. Nagtungo siya sa kanyang Tia Josie. Sinabi niya na huwag mag-alala, hindi siya susunduin ng kanyang ama, dahil ang sabi noon, kapag lumayas siya ay itatakwil siya nito. Alam ni Dante na hindi maganda ang ginawa niyang paglalayas, pero alam niya rin sa kanyang puso na tama ang kanyang desisyon. Hindi naman siya maglalayas para magpasarap sa buhay. Magtatrabaho at mag-aaral siya dahil gusto niyang maialis
Sa impyernong bundok ang kanyang pamilya. Hindi raw malayong isang araw, matuklasan na ng mga rebelde na meron siyang mga ate at pati ang mga iyon ay pagsamantalahan. Kapag uminit ang ulo ng mga rebelde, ay baka hindi rin malayo, nagilitan na lang silang lahat ng liig, kagaya noong nangyari sa karatig bukid nila na minasakir ang buong pamilya dahil walang maibigay na kahit ano sa mga rebelde. Nagsimula na ngang mag-aral si Dante. Nasa 14 na taong gulang na siya noon, pero grade 1 pa lang. Hindi niya pinapansin kahit pa palagi siyang tinutukso na matanda na ng kanyang mga kaklase. Sumapit ang panahon na malapit na ang Pasko. Bumaba ng bayan ang kanyang buong pamilya. Tuwang-tuwa ang kanyang ina noong makita siyang nasa maayos na kalagayan, maayos ang pananamit at medyo tumaba na rin kaunti. Ang mga ate niya ay maluha-luha siyang niyakap at sinabing namimiss na siya ng mga ito. Ang tatay niya naman ay tahimik lang at hindi siya pinapansin. Dahil sa may sideline naman si Dante, kaya meron siyang kaunting ipon. Ibinigay niya iyon lahat sa kanyang ina at sinabing idagdag sa pambili nila ng pagkain. Laking pasasalamat naman ng kanyang ina. Sinabi pa ni Dante na sa susunod na bakasyon ay dadalaw siya sa bundok. Mag-iipon lang siya kaunti para may madala rin siyang pagkain sa kanyang pagpunta. Hinalikan naman siya ng kanyang ina sa noo at niyakap ng mahigpit at sinabing pagbutihan ang kanyang pag-aaral. Sumasang-ayon ito sa desisyon niya na maglayas para makapag-aral. Ang tatay niya lang naman talaga kasi ang matigas ang puso pagdating sa edukasyon. Umuwi ang kanyang buong pamilya na hindi man lang siya kinumusta o inimik ng kanyang ama. Pero ayos lang iyon kay Dante. Mas magaan na ang pakiramdam niya dahil alam niyang nasa panig niya ang kanyang ina at mga ate. Lalo na noong sabihin ng kanyang ina na pagbutihan niya pa ang kanyang pag-aaral dahil sumasang-ayon ito sa mga desisyon ng kanyang anak. Nagpatuloy ang buhay ni Dante. Maaga siyang pumapasok sa paaralan upang tulungan ang matandang janitor sa pagwawalis at pagdidilig ng mga halaman sa buong paaralan. Pagkatapos naman ng klase sa hapon ay nagjo-duty siya sa lumang library. Pinipili niya ang mga libro na meron pang pahina na hindi pa nabubutasan ng mga anay. Bali bubuo siya ng isang libro mula sa maraming libro na inaanay. Pipiliin niya lang ang mga pahina na pwede pang mapakinabangan. Sumapit ang pagtatapos ng school year. Nagpaalam si Dante sa kanyang tiya Josie na pupunta siya sa bundok upang dalawin ang pamilya. Wala naman iyong naging problema sa kanyang tiyahin dahil napakabait nga nito. Nagpadala pa nga iyon ng mga dilata at mga damit na napaglumaan para magamit naman ng kanyang ina at mga ate. Masayang naglakad pa paakyat ng bundok si Dante. Excited siyang makita ang pamilya. Lalo at may dala siyang pasalubong para sa mga ito. Pagkarating niya roon ay naabutan niyang naroon lahat ng kanyang kapamilya. Tuwang-tuwa sila noong makita si Dante. Excited rin na isinukat ang mga damit na dala niya. Ilang saglit pa ay mabilis pumasok ng bahay ang kanilang ama at sinabihan ang mga ate niya na magtago dahil may paparating. Mabilis namang nagsipasok sa taguan ang dalawang ate ni Dante. Itinago na rin ni Dante ang dala niyang pasalubong na mga damit. Sinalubong ng kanyang ama ang mga dumating na mga rebelde. Ibang grupo ang mga iyon, pero halatang mga rebelde dahil sa itsura at may mga dalang baril. Sinabi noon na kung maaari silang makakain. Sabi naman ng kanyang ama na oo, walang problema. Maghintay lang saglit dahil ipagluluto sila at magkakatay pa lang din ng manok. Pero kakaiba ang asal ng grupong iyon. Mas balasubas sila kaysa sa grupo ni Caberto. Agad nagsipasok at hinalungkat ang kanilang mga timba sa kusina. Nakalagay kasi sa timba ang iniuwing bigas ni Dante.
Nakita rin ang dala niyang kape, asukal at tinapay. Walang ano-ano ay nagsiupo ang mga iyon sa lamesa at itinutok sa kanyang ina ang baril, sabay sabing ipagtimpla sila ng kape, tapos sinimula ng kainin ang tinapay. Si Dante naman ay hindi nakagalaw sa kinakaupuan dahil sinabihan siya noong isa na wag gagalaw o aalis dahil babarilin siya nito. Nagmakaawa naman ang kanilang ama na kung pwede, magmahinahon lang ang grupo at huwag silang haharasin. Handa naman silang pagsilbihan ang mga ito at ipagluto ng pagkain kagaya ng ginagawa nila sa ibang mga grupo at sa grupo ni Caberto. Pero imbis na pakinggan ay pinalo ng baril sa ulo ang kanyang ama at nawalan iyon ng malay. Ang kanyang ina naman ay natataranta sa pagtitimpla ng kape. Ang iba sa mga kalalakihang iyon ay nag-iikot sa likuran ng bahay hanggang sa magtanong ang isa kung sila lang daw ba ang naroon. Noong malayo pa lang sila, parang may nakita daw silang mga dalaga sa loob. Sabi naman ng ina ni Dante na siya yun. Ipinagdala kasi siya ni Dante ng damit galing sa kamag-anak na tagabayan. Kaya sinukat niya ang mga iyon at agad ding nagbihis noong dumating sila. Hindi naniniwala ang lalaki. Tapos sinabi sa mga kasamahan na halughugin ang mga silid sa itaas. Kinakabahan na si Dante sa maaaring mangyari sa kanila. Sumigaw ang mga kalalakihang umakyat sa silid at sinabing wala raw ibang tao sa itaas. Pero siguradong may mga dalagang nakatira sa bahay na iyon dahil may mga damit at panloob na mukhang maliit at hindi kakasya sa ina ni Dante. Pilit silang pinapaamin kung nasaan ang mga dalaga. Pilit ding sinasabi ng nanay ni Dante na walang ibang babae sa bahay na iyon, pero may mga anak siyang dalaga na nasa bayan nagtatrabaho, stay in, kaya may mga damit iyon sa kwarto. Hindi nadala sa paliwanag ang mga rebelde. Nagpaulan iyon ng bala paturo sa silong ng bahay. Doon na napasigaw ang kanyang ina na wag, tama na, maawa ka sa mga anak ko. Halos magkakasabay na napangiti ang mga kalalakihan at pinuntahan ang ilalim ng silong. Agad nakita ang taguan at inilabas ang dalawang ate ni Dante. May tama ng bala ang dalawa pero sa braso at hita lang. Kinaladkad iyon papalabas tapos dinala sa kwarto sa itaas. Tila isang bangungot kay Dante ang nangyayari sa kanilang pamilya. Hindi magkamayaw sa pagtili ang kanyang mga ate habang hinahalay ng mga salbahing rebelde. Maging ang kanyang ina ay hindi rin pinalagpas. 4 sa mga lalaking naroon ang nagpakasasa rin sa kanyang ina. Tapos inutusan na ipagpatuloy na ang pagluluto. Bigla namang nagising ang kanyang ama mula sa pagkakahimatay. Mabilis iyong tumayo at nagmakaawa na itigil na ng grupo ang kanilang ginagawa. Pero pinagbabaril lang iyon sa paa at nagtatawanan pa ang mga rebelde. Si Dante naman ay tinutukan ng baril at sinabihang tumulong na sa pagluluto para makakain na sila agad. Bawat patak ng segundo ay tila napakatagal para kay Dante. Gusto niya nang matapos ang bangungot na eksenang iyon at sana magsialis na ang grupo nang walang pinapatay sa kanila. Noong makaluto na ang kanyang ina ay masayang nagsikain ang grupo. Lahat naman ng pagkain na ipinasalubong ni Dante sa kanyang pamilya ay inilagay sa sako at dinala ng mga rebelde. Matapos makakain ay nagpahinga pa ang grupo saglit dahil biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nagtatawanan naman ang mga kalalakihan at sinabing tamang-tama na umulan. Pwede pa silang makaulit sa mga dalaga. Buhay pa naman daw ang mga iyon. Saka nagsiakyat sa silid ang ilan sa mga kalalakihan. Narinig naman ni Dante ang iyakan ng kanyang mga ate at pagmamakaawa na tama na. Pero ang malakontrabidang tawa lang ang kanyang naririnig na sagot ng mga kalalakihang naroon. Hanggang sa marinig niya na lang na pinagbabaril na sa itaas ang kanyang mga ate.
Tapos sinabi ng mga pinakalider sa mga kasama niya, "Tapusin niyo na rin iyong tatlo sa kusina para wala nang makapiyok sa ginawa natin." Pagkarinig noon ng kanyang ina ay agad sinabing, "Dante anak, tumakas ka na!" Sabay tulak sa kanya papalabas sa pintuan ng kusina. Agad namang may nakababa sa mga kalalakihan at itinutok ang baril kay Dante noong makitang papatakbo na siya. Pero biglang tumayo rin ang kanyang ina at humarang. Kaya nasa lunoon ang hindi mabilang na bala na ipinutok para sana kay Dante. Alam ni Dante na kahit pabalikan niya ang kanyang ina ay hindi niya na ito maililigtas. Kaya nagpatuloy na siya sa pagtakbo. Noong makarating naman sa may kusina ang grupo, ay pinaulanan pa siya ng bala. Pero hindi na siya hinabol pa. Malakas pa rin kasi noon ang ulan. Pansamantala muna nating puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 2. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.